Hi, hello po. Kumusta na po kayo? Brother Jess po ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol sa salitang predestination. At maganda po na maunawaan natin ang mga ganitong bagay para alam natin kung saan tayo pumupwesto sa dakilang plano ng Diyos. Makita natin at maliwanagan ang ating isip na yung kung saan nanggagaling ang Diyos, ano ang kanyang mga motive, ano ang kanyang mga plano, at makita natin ang ating sarili at maipwesto natin ng maayos ang ating buhay sa plano ng Diyos. Sana kanyang inilatag, may blueprint ang Panginoon para sa atin. Kaya maganda po na magkipag-aaral po tayo patungkol sa salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay hango sa salita ng Panginoon doon sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 14. Yun po yung pag-aaral natin. Pero sa ngayon, ang pag-aaral lang natin ay yung dalawang verse lang muna. Sabi niya dito sa verse 4 and 5, sabi po niya, "For He chose us in Him before the creation of the world, to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will." Yun po yung sa verse 5. Sabi po niya doon, bago pa man likhain ng Diyos ang mundong ito, kita na tayo ng Diyos. Ikaw at ako, nakita na niya tayo. Talaga? Opo. Nauna lang na nilikha niya si Adan at saka si Eva. Pero sa totoo lang, sabi ng Panginoon, before the creation of the world, pinili na tayo. Nakuha natin na alam niya na ang pagkagawa niya sa tao, ikaw at ako, they were created for worship. Para makipagrelasyon ang tao sa Diyos at ang Diyos sa tao na mayroong kabanalan. No po? Yun yung plano ng Diyos. Yun yung purpose ng Diyos. Yung predestined will ng Diyos. No po? At alam niya na ang tao ay babagsak sa kasalanan at yung kasalanan ay yun yung maglalayo sa kanya sa Diyos. Kaya sabi niya dito sa verse 4, sabi niya dito, in love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. Kaya meron pong John 3:16 na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit may buhay na walang hanggan? Kasi po, ang tao po ay create ng Diyos para pang walang hanggan siyang pupurihin at sasambahin. Yan ay yung first day ni Adan at saka ni Eve. Ni Adam at saka ni Eve. Pero nakakalungkot po na nahulog sila sa kasalanan at pumasok sa kanila ang kamatayan. Pero hindi yan yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay you and I are created for forever worship and reverence to God. Yun po yung predestined will ng Panginoon. Kaya mapapansin nyo dyan na in love, sabi niya doon, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. Kasi nga po, ang lahi ng tao po ay nawala sa kalinga ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya kinakailangan na ang tao muli ay manampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ para maidugtong muli yung ugnayan ng Diyos na sinasabi doon sa verse 4 na He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless. Yun po yung original na plan ng Diyos. Pero tayo nga po ay nakagawa ng kasalanan at yun po yung naghihiwalay sa atin sa Diyos at yun po yung naghahatid sa atin sa impyerno. Kaya kinakailangan ng Diyos na magkaroon si Jesus Christ na ipadala dito sa atin para tayo po ay iligtas. Kita niyo po yung predestined, blueprinted plan ng Diyos para sa atin. Ano po?
Ang sarap pong nakaka-bless po na malaman na ganun pala yung plano ng Diyos sa atin, na ang Diyos talaga ay nakikita niya yung, kasi ang Diyos kasi ay all-knowing. Makikita po natin yan doon sa Psalms 139 verse 1 to 4 na alam niya ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Ano po? Alam po niya na ikaw at ako ay mawawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya mayroon siyang predestined will na kailangan po nating maintindihan para doon po tayo pumwesto. Na ang tanging daan lang po dyan ay si Jesus Christ, na sa pag-amin natin ng ating mga kasalanan, sa pagtitiwala po sa Kanya, makakapunta po tayo o makakapasok po tayo doon sa blueprinted plan ng Diyos, yung predestined will ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So first step po ay ang pananampalataya at pagtitiwala kay Hesukristo at pagsuko ng ating buhay at pag-amin at pagsabi sa Kanya na Siya ang hari ng ating buhay. Yun po yung first step at susi ng pagpasok natin sa plano ng Diyos para tayo po ay sumama sa agos sa gusto ng Diyos ayon po sa Kanyang kagustuhan. Kuha po natin. Yun po yung magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Yun yung predestined will ng Diyos para sa Kanyang mga nilikha. Remember po, kita po tayo ng Diyos bago pa man creatin niya ang mundo. Nagiwa po natin at alam niya na tayo po ay magkakasala. Kaya binigay niya ang Panginoong Hesukristo para sa iyo at para sa akin. So ang gagawin po natin ngayon ay aanyayahin ko po kayong imbitahan na magtanggap po kay Hesukristo bilang tagapagligtas, magsisi ating mga kasalanan para sa part 2 po ng ating pag-aaralan ay mas may maintindihan po natin ang yung part 2 ng predestined, kasi malawak ang teaching na ito. Kaya inaanyayahan ko po na tapusin natin ang teaching na ito sa pamamagitan po ng pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. Gusto niyo po? Amen. Salamat sa Panginoon. Sumunod kayo sa maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, naintindihan ko po na ako po ay nagkasala. Lumayo po sa inyong piling at kailangan ko po na mapatawad ninyo ng aking kasalanan. Inaamin ko po ang lahat at pinagsisisihan. Tinatanggap ko po ang iyong anak na si Hesukristo bilang tagapagligtas ko at Panginoon ko. Mula sa araw na ito, Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Mula ngayon, kayo po ang aking Diyos sa pamamagitan po ni Hesukristo. Tinatanggap ko po ang banal na Espiritu sa aking buhay na siyang magkakalinga sa akin, magtuturo sa pang-araw-araw na buhay ko. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, kapatid, at I'm looking forward sa part 2 ng teaching na ito na tayo po ay mas lalalim ng katuruan. Salamat po sa iyong time. Bye!